introduction, no? Na-introduce sa kanina. So ngayon po, ang pag-uusapan natin, nasa Kings pa rin. So 1 Kings 19, verse 5. Actually, matataka din natin yung ibang verse dito, pero ito yung pinaka-key verse natin. Makita niyo na po, 1 Kings chapter 19, verse 5. Last minute, magpapalit sana ako ng text. Pero siguro ito talaga yung nais na ibigay sa inyo ng Panginoon. Okay? Tayo po magsitayin lahat. 1 Kings 19 verse 5. Sabi po dyan, sabayan nyo na lang ako. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, Arise and eat. Napaka-exit po na verse, di ba? Okay, tayo po na lang. Maraming talaga sa mga pangyayari sa lahat. Muli-muli Panginoon kami pupulot ng papasalamat sa iyo sa pagkakataon mag-aaral muli kami sa salita. Lord, dalangin po namin ang pamunan ng Banal na Espiritu sa aming kalahingan at masabihin, Panginoon, aming pong makunawaan ng pong mga salita. Lord, araw mo to, salita mo to, at mga tao mo itong nasa aming kalahingan ngayon. Ikaw na po ang bahala sa kanila. Maraming salamat po. Malahat po ang papuri at salamat ay binibigay po namin lahat sa inyo sa dakilang pangalan po ng aming Panginoon, tagapagligtas ng Kristo Jesus. Amen. Okay. So kanina po, kaninang umaga, pinagalitan tayo. Pinagalitan tayo ng Panginoon. Okay? Siguro dahil marami tayo hindi nagagampanan, o marami sa atin yung hindi nagagampanan, ang kanilang pagiging Kristiyano. Tandaan niyo po, mga kapatid, tayo po ay hindi Kristiyano sa loob lang ng church, o sa loob ng kapilya, o sa panahon lamang ng linggo. Kristiyano po tayo sa bawat minuto, bawat oras, at bawat araw. Okay? Natutulog man tayo o gising man tayo, Kristiyano tayo. And since dinadala natin yung salitang Kristiyano, ilan po dito sa atin yung nakakaalam kung ano ibig sabihin ng Kristiyano? Salitang Kristiyano, ano ibig sabihin nun? Christ? Diba? Ginamit niya yung ang tawag dito, yung na Christ. Yung iba, ano po ibig sabihin ng Kristiyano sa inyo? Kasi kaya baka hindi natin alam kung paano maging Kristiyano, kasi hindi natin alam kung ibig sabihin ng maging Kristiyano talaga. Diba? Christ is in me, and I, in Him. Kaya nga po may tinatawag tayo na doktrina na yung kasalanan natin, dinala ni Kristo sa krus, at yung kabanalan ni Kristo, ibinigay sa atin. Kaya doon din po natin makikita ang kahalagahan kung bakit si Kristo, nung ipinanganak, kailangan lumaki, di ba? Mapahirapan, kailangan dumaan sa mga pagsubok, kung bakit si Kristo kailangan mabuhay for 3.5 years at maging tao. Di ba? 3.5 years yung ministry niya, pero 30 plus na siya nung siya ay nag-start ng ministry. So 30 plus 3.5 plus siguro nasa around 35, 36 na aming Panginoon sa Kristo. Hanggang 38. Ano ibig sabihin? Kung si Kristo po ay yung ipinanganak na tatawagan sa krus, wala po siyang ipinamuhay na kabanalan na ibibigay sa atin. Kung gano'n po kahalaga ang krus ng Kalbaryo, gano'n din po kahalaga ang buhay ni Kristo. Bakit? Kasi kung si Kristo po ay hindi nabuhay bilang tao na banal at walang kasalanan, wala po siyang ibibigay sa atin ng kabanalan. Mahalaga ang pagkapako sa krus? Yes. Yun ang ating kaligtasan? Yes. Pero paghanap natin sa Panginoon, sa Diyos Ama, pagpasok natin sa kalangitan, hindi naman pwedeng puro sakripisyo lang ang makita sa atin. Kasi kung yung sakripisyo lang ni Kristo ang makikita sa atin, yung ating mga kasalanan at ang ating mga pagkukulang ay mananatili. Kaya kinakailangan ng kabanalan ng buhay ni Kristo na ibigay sa atin upang pagharap natin sa Ama, tayo ay maging
banal. Kaya masabi ng Bible, itinuring na makasalanan ng walang kasalanan upang ang mga makasalanan ay maging banal sa harapan ng Panginoon. So ano kinalaman nito? This is thousands of years na isinulat bago ang Panginoong Jesucristo. Ano kinalaman nito? Sino pa pinag-uusapan dito? Ngayon tignan natin, this is again in the Chronicles of the King. First Kings. Pero kung titignan natin, ang pinag-uusapan dito is Elijah, a prophet. Hindi siya king. Pero bakit nakasama siya sa Chronicles of the King? Bakit? Dahil si Elijah ang ginamit ng Panginoon para ipahiya ang mga Israelites during the time of Ahab. Kasi bakit? Ang mga Israelites kasi sa panahon ng sagana sila, tumatalikod sila sa kanilang Panginoon. Napansin niyo ba ang relevance sa atin? Marami sa ating mga Kristiyano, pagpanahon ng kasaganaan, hindi mo makikita sa church. Para bang ang church ay puntahan ng mga taong sawi. Di ba? Yung mga nasa pelikula, kung kailan ka na-depress, kung kailan ka naghihirap, kung kailan ka nag-feel sa buhay mo, tsaka ka makikita sa church. Pansin niyo ba yon? Kaya yung tao noon at tao ngayon, 1,000 taon na ang nakalilipas, hindi pa rin nagbabago. Pareho pa rin. At huwag niyo sabihin na iba tayo. Kasi pareho din tayo. Diba? Nung panahon na sagana ka, nung panahon na masaya ka, hindi ka pupunta sa church. Kasi online na lang ako. Pero yung panahon na depressed ka, di ba? Kung pwede lang lumakad ng paluhod mula sa pinto, di ba? Lalakad ng paluhod at iiyak ka pa. I know. Why? Kasi ako, nag-undergo din ako ng depression today. Sa panahon ngayon. Although hindi ako humingi ng professional help. Why? Because I know my God. Kilala ko ang aking Panginoon at alam ko kung hanggang kailan o hanggang saan ang kabigatan na dinadaanan ko ngayon at alam ko kailangan ko itong daanan. Why? Kasi one of you may need, di ba, yung knowledge ko about depression. Now look at this. Ang pinag-uusapan natin dito is si Elijah. Sino ba si Elijah? Si Elijah lang naman is one of the most powerful prophet. Pinakamalakas ko, kayang tumawag ng ulan. Kayang tumawag ng apoy mula sa langit. Ito si Elijah. Hindi, kung tutusin, pag tinignan natin si Elijah sa kanyang kapangyarihan, para siyang, di ba, walang makatitibag. Katulad dito, pag tinignan niyo sa chapter 18, makikita niyo yung kwento doon kung paano tayo dumating dito sa 19. At bakit dito sa 5, sinabi dito na si Elijah tumakbo. One of the most powerful prophet, ordained by God, at nakakausap niya ang Diyos, kaya tumakbo at nagtago. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag mong sabihin na malakas kayo ngayon. Huwag niyo masabihin ng sino man na siya spiritual ngayon. Kasi one of these days, dadaan ka sa breaking point. Gigibain ka. Nino ng Diyos? It will not profit God kung gibain ka ng Diyos. Sino gigiba sa'yo? Ang iyong kalaban. The more stronger you are in faith, the more faithful you become, the heavier ang ibibigay na pagsubok sa'yo ng kalaban. Tandaan niyo to, hindi kayo kailangan subukin ng Diyos. Bakit? Kilala niya kayo. Kilala niya tayo. Alam niya kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Remember Job? Hindi ang Diyos ang nabigay ng pagsubok kay Job. Pinermit lang ng Lord. Ano ibig sabihin? Even the devil needs permission bago kanya mahawakan, bago kanya masalin, bago niya guluhin ang buhay mo. He needs permission. Pero God is confident enough kasi kilala ka niya at alam niya kung hanggang saan ka. Kaya nga sabi din ng Bible walang pagsubok na ibibigay sa iyo o pagdadaanan mo na hindi mo kaya. Why? Because it is God who permits. Kaya kung dumadaan ka sa pagsubok ngayon at sa kahirapan ngayon, know your God. At alamin mo na ang Diyos mo hindi pa uubaya na masira ka ng lubusan. Now look at this. Kilala na natin si Elijah, one of the powerful prophet. Pero pansinin niyo to. Paano napunta si Elijah sa kalalagayan na nandun siya sa ilalim ng juniper tree
At kinailangan ng isang anghel na gisingin siya. At sabihin sa kanyang, arise and eat. Isang tao na dumadaan sa malalim na pagsubok, kasi si Elijah natatakot para sa buhay niya. Isang tao na ginamit ng Diyos, ipinakita yung mga iba't ibang miracles, ipinakita ang kapangyarihan ng Diyos, lumakad sa panuntunan ng Diyos, na walang kinatatakutan, even the king, kinausap ni Elijah. Pero pansinin niyo dito, tumakbo si Elijah, nagtago dun sa puno, sa takot na baka patayin siya. Kung aakyat kayo sa verse 1, makikita nyo na mayroong pinapatay si Elijah o pinatay si Elijah by himself gamit ang espada ng 450 na prophets ni Baal. Ano ibig sabihin? May mga taong ganito. Pinakitaan ng Panginoon ng biyaya, pinakitaan ng Diyos ng miracle sa buhay niya. Wala kang pinag-aralan pero pinayaman ka ng Panginoon. Hindi ka aral, pero mas matalino ka pa sa nag-aaral. Diba? Kung baga pinakitaan ka ng Panginoon ng mga biyaya niya, ng miracles niya, and yet, one point in time, nung may dumating na pagsubok sa buhay mo, iniwanan mo ang iyong Panginoon. Dumating ka sa buhay mo, na-depress ka, sasabihin mo kung totoong Diyos ka, patunayan mo sa sarili mo sa akin. Whereas, kung titignan mo yung buhay mo, patagal nang pinatunayan ng Diyos ang sarili niya sa iyo. See? Now the question is, totoo, ang sinasabi sa Biblia, hindi ka malalaglag sa kamay ng Diyos. At kailanman, hindi ka bibitiwan ng Diyos. Now the question is, tayong mga Kristiyano, do we appreciate our position in the hands of God? Na-appreciate ba natin? Kung minsan kailangan tayong paluin, kung minsan kailangan palabitin, kung minsan kailangan palalahanan ng Panginoon. Why? Kasi kung minsan, ang ating mga pananaw bilang tao, napupunta doon sa mga bagay na blessing, na material, kaysa doon sa nagbigay ng blessing. Look at this. Meron ditong sinasabi si Elijah, kung papansinin niya sa 18, nung humarap siya doon sa mga 450 na mga matauhan ni Baal, yung mga propeta, sabi niya, even I alone. Ako lang at ako lang ang maninindigan. Doon nag-start na mag-deteriorate ang lakas ni Elijah. Why? Kasi nakikita niya na yung mga bagay na ginagawa niya na parang siya lang ang gumagawa. Sinabi niya rin yan sa Panginoon. Imagine, sa Diyos na nagbigay siya ng kalakasan at kapangyarihan, sasabihin mo, even I only. Ako lang, Panginoon. Ang maninindigan para sa iyo. Pag dumating ka sa church at iniisip mo na gano'n, na ako lang, bakit ako na lang lagi? Panginoon, ako na lang ba tao dito? Ako lang ba Kristiyano dito? Pag dumating ka sa punto na gano'n, there is something wrong. You pray. Kasi bakit? Pagkatapos nun, may pagpapalong mangyayari. Kasi kung talagang anak ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon na magpatuloy sa kamalian. Now look at this. Ang sabi dito, nung si Elijah matakot at nagtago, hindi siya sinabihan ng Panginoon, hoy, huwag ka magtago dyan, bumalik ka doon. Harapin mo sila. Pansinin niyo dito, ang sabi ng Panginoon dito, ang sabi ng verse natin, sabi sa kanya ng angel, arise and eat. Sa verse 4, mapapansin niyo dito, sabi dito, but he himself went a day's journey into where? The wilderness. So, magiging keyword natin dito is the wilderness at saka yung arise and eat. Ano kinalaman ng wilderness sa arise and eat? Tandaan natin na si Elijah tumakbo sa wilderness. Nung matakot siya, nung bumagsak siya, nung pakiramdam niya talunan siya. Wilderness. Lahat ng prophet, dumaan muna sa wilderness bago naging prophet. Remember Moses? Di ba? Prince of Egypt siya. Katabi siya ng hari. Pero nung tatawagin na siya ng Panginoon, kinailangan si Moses na pumunta sa wilderness. Ngayon tayo mga Kristiyano, every time na maririnig kasi natin yung preaching about wilderness, ang lagi natin iniisip, ito yung mga devastated na area. Walang buhay, disyerto, wala kang makikita, puro paghihirap. Yes! Pero do you know that your wilderness is also your closest position sa tabi ng iyong Panginoon?
Napansin nyo ba na kung kailan ka devastated, kung kailan ka naghihirap, kung kailan ka dumadaan sa pagsubok, iyon yung oras na pinakamalapit ka sa Diyos? Pansin nyo? Kung minsan, pinauubaya ng Panginoon na dumaan ka sa wilderness. Kung minsan, pinapupunta ka talaga doon. Why? Because in the wilderness, you can speak to your God alone. In your wilderness, God can speak to you also. Napansin nyo ba? Ang mga verses ng Bible lumilinaw sa isip mo kapag nag-iisa ka na. Pero habang nakikinig ka sa iba, kinukuha mo lang naman yung concept nila eh. Ay, yung pala ibig sabihin. Ay, yung pala ibig sabihin. Pero pag nag-iisa ka na at nag-meditate ka ng word, kaya kailangan ang bawat Kristiyano mayroong wilderness, mayroong quiet time with the Lord. Kasi yun yung time na kakausapin ka ng Panginoon na ikaw personal. So, kailangan ng bawat Kristiyano dumaan sa wilderness. Walang Kristiyano na walang wilderness. There is a time for you to be alone with yourself, to be alone with your God. Para ma-realize mo kung nasa tamang kang posisyon, kung puso mo nasa tamang posisyon, kung ang kaluluwa mo nasa tamang posisyon, kung ang spirito mo nasa tamang posisyon. Kasi baka mamaya, lumalakad ka na lang, pero wala ka sa lugar. Bakit kaya madali na akong magalit? Bakit kaya madali akong ma-offend? Bakit kaya pag may nagtatanong sa akin, nabubuisit ako? Because your heart is no longer in its right position with the Lord. Bakit ayaw mo na magbigay ng counsel? Bakit ayaw mo na mag-encourage ng iba? Ano ba naman ito? Ang tagal-tagal sa Kristyanismo. Bit-bitin pa rin. Ang tagal ko na sinabi sa iyo yan. Ang tagal ko na sinyer sa iyo yan. Ba't hindi po maintindihan? You lose your patience. In the wilderness, you will learn it. Diba? Sa wilderness mo matututunan maging pasensyoso. Bakit? Kasi ikaw lang mag-isa dun. Now look at this. Sa verse 4, kinailangan na ang best prophet, ang pinakamatapang, pinakamakapangyarihan propeta ng Diyos, kailangan ibagsak. At kailangan dalhin sa wilderness. Bakit? Kasi nag-uumpisa na siyang makita ang kanyang sarili sa gawain ng Panginoon. Kapag sa mga ginagawa mo, nakabutihan, kapag ginagawa mo sa gawain, nakikita mo na ang sarili mo at hindi mo nakikita ang ginagawa ng iba, there is something wrong. Nagkakaroon ng build-up yung malit sa damdamin. Alam niyo yun? Simple. Bakit siya na naman? Hindi naman nagtatay siya. Ba't ako magtatay? O siya na naman, nagdadala ng bulaklak. Konti-konti naman. Ako, dami-dami ko dinadala. Napagdang nakapansin niyo yun? Uy, sila yung workers sa church. Sila pa yung late. Tapos ako na dito member, paparehong member, nandito na ako. Pero ang tanong, alam mo ba kung ano ginagawa nila bago madumating? Right? Nakita mo yung ginagawa mo pagdating, pero hindi mo nakita yung ginagawa nila bago madumating. Na naglilinis pa sila dito, nag-aayos sila, diba? Pero kung mas maaga pa dumating at nakita mo yun, nakatulog ka sana. Diba? You see? Kapag nakikita mo na yung sarili mo sa gawain, at parang ikaw na lang gumagawa ng tama, may mali sa'yo. Pasok, tama nga nakikita ko eh. O, matama mo lang. Pero hindi mo nakikita yung tama ng iba. Ang susunod yan, magkakaroon ka na ng indifferent spirit. Ano ibig sabihin? Maghihintay ka magkamali yung iba. Hihintayin mo sila magkamali. Hindi mo hihintayin yung mga tamang gagawin nila. Tandaan niyo yan. At pag gano'n ang damdamin mo, unti-unti na yan, bukas makalawa, wala ka na dito. Kasi bakit? Yung enjoyment mo sa ministry becomes a burden. Ako na lang lagi, ako lang lagi, ganyan. Pero bakit ba? Sino ba? Kaya nga sabi ko sa inyo kaninang umaga, we only perform for the audience of one. Isa lang ang audience mo. It is the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Now, look at this. Pansin niyo dito, si Elijah, sa wilderness, ginawang comfort zone ng Panginoon yung wilderness para sa kanya. Nasa isang puno siya ng juniper tree, ang juniper tree nasa gitna ng desert. Tama? Now imagine, anong comfort ang pwedeng ibigay ng juniper tree sa gitna ng desert? Whereas mas malaki ang disyerto, mas mainit ang araw. Tapos, alam niyo ba yung kinalalagyan ni Elijah? Meron doon brooks. Pag sinabing brooks, ano yun? Kanal ba yun?
Para siyang sapa na napakaliit ng tubig. Doon ang namamahinga si Elijah. Now, kung titignan mo yon, yung tubig sapat lang para sa kanya. Yung juniper tree, sapat lang din para sa kanya. Now, look at this. Nung si Elijah nakatulog, kaya siya ginising ng anghel, ano yung unang nakita ni Elijah na pagising niya? Pansinin niyo sa verse 6. And he looked, and behold, there was a cake. Spoiled. Spoiled si Elijah. Nasa desert niya, pero may cake. Now, ayaw kong isipin niyo yung cake na to, katulad yung nilalagay natin sa birthday. Di ba? May icing, may candle, cake. During this time kay Elijah, yung tinatawag na cake, ano bang tawag doon? Yung nilalagyan na itlog, di ba? Na pancake. Noong panahon nila, yung tinatawag na mga tinapay na to, kahit hanggang ngayon, pag pumunta tayo ng Saudi, meron pa rin ito, tsaka sa India, yung tinapay na niluluto sa bato. Di ba? Painitin nila yung bato, tapos magmamasa sila ng mga kasaba o yung mga gadgarin nila. Tapos ilalagay nila yun doon, maluluto yung na cake. Itong kay Elijah, ganon. Ito yung klase ng cake na kinakain ng mga average na tao. Yung mga pangkaraniwang tao. Now, sino si Elijah? Elijah is a prophet. Pero ang binigay sa kanya ng Panginoon is an average, which is enough to comfort him. Now, ito mga kapatid. Yung comfort nyo, yung comfort natin, sa kalungkutan natin, sa kabigatan natin, will also come from the wilderness. The biggest comfort na pwede mong makuha at makamtan ay yung comfort na galing sa kahirapan. Kasi that is rewarding. Di ba? Yung mga bagay na nakuha mo na hindi mo pinaghirapan, walang halaga sa iyo yun. Napansin niyo ba? Nanalo ka sa loto, nanalo ka sa wedding. Sino nagbe-wedding dito? Di ba? Nanalo ka sa mga tinatayaan mo. Di ba? Hawak mo, 20,000, 30,000. Pero sa isang club, di ba nauubos na hindi mo napapansin? Pero kapag ang isang bagay, pinaghirapan mo, pinagtrabahuhan mo, sabihin natin na kumikita ka ng 17,000, 18,000 naman. So, kikitain mo ng kalahati sa 9,000. 15,30. Pero yung 9,000 na yun, pansin mo na nai-stretch mo siya sa buong buwan hanggang dumating yung susunod na sweldo at may natitira pa. Bakit? Kasi everything na nagain mo sa kahirapan, pinapahalagahan mo. Ganon din si Elijah. Yung mga bagay na idinasal niya, iniluhod niya sa Panginoon na madaling niya nakuha, nung sinabi niyang umulan. Nung sinabi niya magpababa ng apoy ang Panginoon sa mula sa langit, nagpababa ng apoy. Pero yung mga bagay na yun, hindi tumatak kay Elijah. Bakit? Nung sinabi ng kanyang assistant, si Jezebel hinahanap ka, papatayin ka, puputa ka ng ulo. Ano ginawa ni Elijah? Hindi niya nakita yung kapangyarihan na binigay sa kanya ng Panginoon. Tumakbo siya. Ano kaya kung sumugod si Jezebel na sumawa ka ng apoy? O di ba? Pwede naman. Pero hindi. Natakot si Elijah. Kuminsan tayong mga Kristyano gano'n. Wala tayong pinakaiba kay Elijah. Kapag lahat ng blessing ibinibigay sa atin ng Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Diba? Pagpasok mo pa lang dyan sa ano, amen, pastor. Sunday na naman. Diba? Gano'n ka kasaya. Pero pag dumadating ka na sa pagsubok, sa panahon na medyo kinakapos ka na, sa panahon na wala nang pang-enroll ang mga anak mo, sa panahon na wala ka ng bigas sa lalagyan mo, sa panahon na wala ka pagbayad ng tubig o ilaw, sa panahon na para pang mapapalayas ka na doon sa tinitiran mo, diba? Hindi ka na rin makita sa pintuan ng church. Whereas, on those times, mas lalo kang dapat lumapit sa iyong Panginoon. Why? Because there is something that will come out of that. Merong blessing na ibibigay sa iyong Panginoon na tinuturuan ka lamang. Bakit ka tinuturuan ng Panginoon ng mawalan pera? Kasi sabi ng Panginoon, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa konti, paano ka pagkakatiwalaan sa malaki? Ang mga taong hindi dumanas ng hirap, hindi marunong humawak ng pera. At hindi nila alam ang value nun. Whereas, kung nanggaling ka doon at inihanda ka ng Panginoon, pag hawak mo ng pera, may manage mo siya ng tama. At makikinabang ang dapat makinabang, magagamit mo sa tama. You see?
Bakit hindi nga? Nagpe-pray ka, Lord, bigyan mo ko ng motor. Kasi kailangan ko, pag nagkaroon ako ng motor, sasama na ako sa mga mission. Hindi ka binibigyan ng Lord. Ang tagal na, 3 taon ka na nagpe-pray, hindi pa rin. Bakit? Hindi ka naman sumasama sa evangelism, ba? Ba't hingin ka ng motor para sa ministry? Tapatin mo na ang Panginoon. Lord, kailangan ko po ng motor kasi isa-service ko po sa trabaho ko. Diba? Baka i-grant pa ng Lord. Yung suffering mo will prepare you for the coming blessing. Hindi pwedeng ibibigay sa'yo ng Lord yung blessing and yet you are not prepared to handle it. Kasi hindi mo pwedeng sayangin ang blessing na galing sa Panginoon. Kasi everything that God gives, there is a purpose. Kaya tandaan mo, kapag may blessing na dumating sa'yo at walang purpose, mawawala din yun sa'yo. See? Now look at this. Ang sabi dito ng Lord, arise and eat. Ibig sabihin si Elijah, natutulog siya. Pero hindi siya pinabayaan ng angel na matulog. You have to arise and you have to eat. If you have to eat, kailangan bumangon ka muna, gumising ka muna. Mahirap yata kumain ng tulog. Diba? Wala pa ako nakita kumakain ng tulog. Meron pala sa TikTok, bata. Ganun siya. Diba? Yung ice cream nasa ilong na niya. Kasi tulog siya. Ngayon si Elijah, ginising siya ng angel. Arise and eat. Arise and eat. May problema ka, arise and eat. Kumain ka. Magpahinga ka. Pag dumating ang time na meron kang pinagdadaanan, do not run. Pray. Arise and eat. Sabi nga nun, di ba? Tandaan nyo, sabi ng Bible, ang tao hindi lang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sabi ng Lord Jesus Christ. Iyon yung answer niya sa devil. This time, sabi kay Elijah, arise and eat. What does it mean? Kung sa panahon nating mga Kristiyano ngayon, sinasabi ng Panginoon sa'yo, devastated ka, arise and eat. 1, eat physically. Number 2, what? Eat spiritually. Kasi kung lumalakas ang physical na katawan mo, palakasin mo rin yung kaluluwa mo. Kasi by the time na kaya mo nang lumakad, malakas pareho. At magagampanan mo na yung dapat mong gampanan. So dito, merong dalawang klase ng pagkain na sinasabi. It's either you eat physically or eat spiritually. Kasi tignan nyo rito. Pagdating sa verse 7, pansin niyo, doon sa 5, ang sabi doon, arise and eat. Pagdating sa verse 7, arise and eat. Semicolon na nakalagay. Ano ibig sabihin pag gumamit ng semicolon? Kailangan matuto tayo sa mga grammar. Diba? Pagka ibig sabihin patuloy lang. Pagka period, ibig sabihin stop na doon. Pag colon naman, ibig sabihin ang susunod ng salita ay mga detalye. Ngayon, pag semicolon, ano ibig sabihin? It emphasizes the first statement. Pinatitibay niya kung ano yung naunang statement. Bakit ba pinasinasabihan si Elijah lagi ng arise and eat, arise and eat, arise and eat? Every time, dadala siya ng pagkain ng Panginoon. Pagdating sa 7, kinlarify ng Panginoon. Now look at this. Sa 7, sabi nito, arise and eat, semicolon, because the journey is too great for thee. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ang Kristyanismo po ay hindi bedo process. Hindi po puro kaginhawahan ang Kristyanismo. Tandaan nyo to, ang Kristyanismo po ay ipinanganak sa kahirapan. Remember, the Lord Jesus Christ, when He founded Christianity, He was crucified on the cross. Si Kristo po, pwede naman siya ipanganak na hari, prinsipe, mayaman, senador, congressman, di ba? Pwede siyang ipanganak sa matataas na kalalagayan ng gobyerno, na mas pakikinggan siya ng tao. Pero hindi. Ang Panginoon sa Kristo nung ipinanganak sa sabsaban. Kapanganakan ng hindi tao. Ang sabsaban po ay lugar ng mga hayop. At ang anak ng Diyos ay pinanganak sa lugar ng mga hayop. Kinailangan po na ang Kristo ay mabuhay in humiliation. Kinailangan siyang dumaan doon sa pinakanakakahiyang dadaanan ng buhay, doon sa lugar na parang hindi ka paniniwalaan ng tao. Kung ba may tatayo dyan na nagbobote at sasabihin sa inyo, pastor siya, paniniwalaan nyo? Ang tao very judgmental.
Hindi ba mas paniniwalaan siya kung prinsipe siya, nagsabi na ako ang Kristo, ako ang inyong tagapagligtas. Baka ang buong Israel naniwala pa. Pero hindi. Ang Kristo dumating sa pinakamababang kalalagayan ng tao. In humiliation. And here, He lived a holy life all throughout. You see? Ang sabi dito, arise and eat, for the journey is too great for thee. Ibig sabihin, hindi pa natatapos ang trabaho mo, Elijah. Hindi pa natatapos ang mission mo. Tumayo ka. Kumain ka. Bakit? Dahil malayo pa ang iyong lalakbayin. Kasi dito, pag bumaba kayo ng verse, makikita nyo, ang susunod na lalakbayin ni Elijah ay ang Horeb. Ano ang Horeb? Ito din yung tinatawag na Mount Sinai. Nandun din ang Mount Sinai. Which is kung saan ibinaba ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa kanya ang kautusan. Ano ba ang Ten Commandments? Ito ay kasunduan between God and man. So, ano ibig sabihin? Nung sinabi ng Panginoon kay Elijah, sige, arise and eat muna. Pagdating ng huli, for the journey is too great for thee. Ngayon mga Kristiyano, ganito. Huwag kang isipin, huwag kayong gumaya sa iba, na ang Kristyanismo ay puro lang kaalwanan, puro kaginhawaan. No. Hindi ka tunay na Kristiyano kung hindi ka dadaan sa pagsubok. Kapag simula nung naging Kristiyano ka at hanggang sa ngayon, hindi ka pa dumadaan sa pagsubok, there is something wrong in your faith. Magdasal ka na. Manalangin ka. Panginoon, bakit masyadong maalwan ang buhay ko? Ba't hindi ako nagkakaroon ng pagsubok? Ba't walang pumipigil sa akin pag magsisimba ako sa linggo? Bakit walang pumipigil sa akin pag magtatites ako? Bakit walang pumipigil sa akin pag sumasama ako sa evangelism? Bakit hindi ako nahihirapan? Isa lang ibig sabihin nun. Palamunin ka sa pamilya. Wala ka pinoproblema eh. Di ba? Ang tao walang pinoproblema, palamunin sa pamilya. Sabi ng Bible, hindi dapat kumait ang hindi katrabaho. So, ibig sabihin, dapat mayroon kang ginagampanan sa pamilya bago ka kumain. So, pag wala kang ginagampanan sa isang pamilya, huwag kang makapalamukha. Kain ka lang ng kain. So, ano ibig sabihin ito? Tandaan nyo, sa Kristyanismo, meron tayong tinatawag na personal practical holiness. Personal practical holiness. Bakit personal? Ikaw yun. Bakit practical? Kasi ito yung mga bagay na dapat ginagawa mo. Hindi na kailangan ituro sa iyo, hindi na kailangan isulat sa Biblia. Kasi hindi naman nakasulat sa Biblia na magugas ako ng pinggan. Kasi hindi naman nakasulat sa Biblia na obligasyon ko ang magulang ko pagka malaki na ako. Diba? Isa yan sa pinakamano ngayon. Diba? Usapin ngayon sa social media. Responsibilidad ba ng anak na kalingain ng magulang pag matanda na? Diba? Labanan ngayon yan sa media. Pero alam niyo ba na sa batas natin, obligasyon ng anak ang magulang? Sa batas. Alam niyo ba na pwede kayong kasuhan pag iniwanan niyo yung mga magulang niyo na namamatay sa gutom at nahihirapan? Sa family code, sa batas natin, obligasyon ng mga anak ang kalingain ng kanilang matatanda ng magulang o membro ng pamilya na hindi kayang kalingain ng kanilang mga sarili. Pero sa social media, pinakakatwiranan nila, hindi ako insurance sa magulang. Kaya ba nila ako lalaki para maging gatasan nila? Para problemahin ang mga problema nila? Sasabihin ko sa iyo, isa kang walang kwentang tao. Imagine, nung pinagbubuntis ka ilang buwan, 9 na buwan. Nung simula nung ipinanganak ka ilang taon bago ka makatayo sa sarili mong paa, 18. Diba? 18. Kasi magdelibo ka na, 21 sa mga lalaki. After 21 years old, isipin mo, ilang beses ka pinag-aaral ng magulang mo. Simulang primary, secondary, tapos college, hanggang makatapos ka. At pagka-graduate mo, may trabaho ka na, kumikita ka na, bigla mo sasabihin, obligasyon ko ba na alagaan ang aking mga magulang? Kayo sumagot sa sarili mo. Diba? Kailangan ba itanong yun? Dapat ba itanong natin yun? Kung mga Kristiyano tayo, dapat ba natin itanong yun? No! That is your wilderness. Why? Kasi pagdating ng panahon, tatanda ka rin. At yung ginawa mo sa magulang mo, gagawin din sa'yo. Mararanasan mo rin. Pasa-pasa lang yan. Kaya yung mga pinagdadaanan mo yan, that is your wilderness.
And the Lord said, eat, arise and eat. Sige, kumain ka muna ngayon. Magpakatibay ka, for the journey is too great for thee. Why? Pag dumating na yung panahon ng responsibilidad, you have to battle that na mag-isa. Paano pa hihingi tulong ng magulang mo, budugod na? Diba? Nakakita nga ako ngayon eh. Diba? Nagbabarkad yung mga tatay dyan sa ano, tapos yung mga anak nagsiselfon mo. Yung nanay naglalabada, yung anak nag-makeup lang. Diba? Pansin niyo ba yan mga kabataan, mga magulang? Ang sakit na likod mo, inuubo ka na kalalaba. Tapos yung anak mo dadaan na, mami, ito pa oh. Ay, nakalimutan ko pala, susutin ko pala ito, balik. Ikaw naman, sige anak. O baka pagod ka, kumain ka na ba? Si anak naman, ay hindi pa nga eh. Kapal na pa. You see, that is your wilderness. Kapag sila hindi nakaranas ng wilderness nila, hindi sila matututo. Just like Elijah. Of all the powers and the blessings na pinakita kay Elijah, hindi natuto. Propeta to. Nakakausap niya ang Panginoon. Nabibigyan siya ng direction, nabibigyan siya ng mga dapat gawin. And yet, hindi natuto. Kinailangan pa na bumalik ni Elijah, pumunta doon sa lugar kung saan nakipag-iig ang Panginoon kay Moses. Why? Huwag niyong hintayin na kayo kailangan pabalikin ng Panginoon doon sa mga prutos ng Kristyanismo kung kailan kailangan mo tutunan ulit ang basic. 3 taon ka ng Kristiyano, parang wala ka pa rin inilago. Huwag mo hintayin na ibalik ka ng Panginoon sa panahon kung kailan ka tumanggap at saka naman ang maunawaan na iintindihan ng Kristyanismo. Christianism means being a Christian. Christ is in me, I am Him. Ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments, follow me. Tapos kung matagal ng Kristiyano, wala kang magalaw-galaw. Sabi ng Panginoon, follow me. Pero hindi ka gumagalaw sa pwesto mo. Huwag mo hintayin na ipadana sa iyo ng Panginoon yung panahon ni Elijah. Of all the blessings, of all the greatness na na-achieve ni Elijah, kinailangan ng Panginoon na ipadala sa wilderness. For him to learn the basic of faith. Doon uli natutunan ng Elijah magtiwala. Doon uli natutunan ng Elijah manampalataya. Doon uli natutunan ng Elijah na kanya palang Diyos is the most powerful God. Huwag mo hintayin. Na ikaw, mabalikin ka ng Panginoon sa basic, sa umpisa mo, para lang magpakilala siya uli sa iyo. Ano ibig sabihin? Ngayon pa lang, hanggang nandiyan ka sa posisyon mo, marunong ka bumasa ng Biblia, marunong ka makinig ng mga sermons, learn. Eat. Make yourself, kumaga, bigyan mo ng kalakasan ng inyong mga kaluluwa. Ay, saka na ako attend, Pastor, kasi marami akong ginagawa. The more that na pinagliliban niyo ang mga bagay na gawain sa pananampalataya, the more na humihina ang mga kaluluwa. Pansinin niyo ngayon, yung isang testing na lang. Second coming. Gigirahin na tayo ng China. Ang Russia, nagipag-gera na. Ang Israel, at saka ang Palestine, nagigera na. Napansin niyo ba? Mas marami sa mga Kristiyano ang takot. Pansin nyo? Ay, naku, hindi na, nagigera na, darating na ang Panginoon. Huwag muna, maliliit pa mga anak. Mga Kristiyano, alam nila kung sino darating. Pero mas takot doon sa hindi mga Kristiyano. You see? Doon naglalap sa ating mga pananampalataya. Nakalimutan natin na bago lumabas ang Antichrist, itinuro sa atin ng Bible at ang pulpitong ito, na bago dumating yung mga bagay na yan, may rapture. Ang iniisip mo agad, naku, makagera, naku, pahihirapan ng mga Kristiyano, naku, pipilitin ako na magpatatak ng 666. Tapos sa tanongin mo, Brad, ilang taon ka ng Kristiyano? Ay di naturo na sa inyo yung second coming? Ay di naturo na sa inyo yung perseverance of the saints? Naturo na sa inyo yung preservation of the saints? Ibig-preserve ng Panginoon ng kasaganan ng Kanya. Pagtitibayan ng Panginoon ng Kanya mga tao.
At kukunin ng Panginoon dahil hindi sasama sa galit ng Diyos sa kanyang mga tao, kukunin ng Panginoon. Ba't natatakot ka? Gusto mo maiwan. Ganun ba yun? You see? Doon sa mga bagay na yun, simpleng bagay, pero ginagaya natin si Elijah. Ini-exhibit natin yung Elijah character. Hindi doon sa panahon na matapang at matibay si Elijah, kundi sa panahon na bumagsak siya at nanghina siya sa kanyang pananampalataya. Alam mo, Fred, una-una lang yan eh. Nauna yung asawa ko, malay mo sa susunod, ikaw naman. Ano? Natututong mag-cruise eh. Ako, pastor, huwag naman po, mas maliliit pa yung anak ko. Tingin mo ba ikaw ang may hawak ng kapalaran ng anak mo? Baka dumugo ang puso mo. Paglaki ng mga anak mo. Diba? Ako, may kilala akong pastor, dumudugo ang puso niya. Bakit? Ilang taon na siyang pastor, bago pa siya nag-anak, pastor na siya. Pero nung mga anak niya, gumraduate ng doktora, hindi alam na salvation. See? Kaso, iba yung estado mo naman yung anak ko. Bakit? Kasi parang ganito, ganyan. Na tinanong ko nga, kinausap ko. Hindi sure ang salvation ng mga anak. Nag-Bible study kami. Sabi ko, pag dumating ang panahon, sabi ng Hebrews 9:27, lahat tayo mamamatay at haharap sa Panginoon. Bigla sabi ng nanay, naku, pastor. Bakit? Yung pala yung asawa din ng pastor, hindi ba? Ang bira. You see? Nakakatuwa sa pakinggan pero totoong nangyayari. Baka kung minsan kasi, yung pananampalataya natin, hindi natin nare-reject sa ating mahal sa buhay. That is why, kung minsan, kailangan tayong ibalik ng Panginoon, ipasok sa wilderness, para matutunan natin yung basic at makita natin yung mga bagay na hindi natin nakikita. Example, ganito, tingnan nyo. Ang isang politiko, kaya nga sabi kanina ni Brother sa Sunday School, ang mga Kristiyano dapat hindi sumasali sa politika yan. Pero kung gusto niyo, ipag-pray nyo at siguraduhin niyo na tama yung layunin niyo. Bakit? Maraming tao, papasok sa politika, tama ang isip. Kasi nahirapan sila eh. Di ba yung mga sa manggagawa? Magpaano ako, magko-congressman ako. Bakit? Kasi gusto ko ipagtanggol yung mga mahihirap. Pero nung naging congressman, ano nangyari? See? Kasi pag nandun ka na sa taas, mahirap mo nang makita yung mga nasa baba. Madalang ang tao na nasa taas na bumababa para makita yung nasa Saka nakakita ng mga presidente na pumupunta sila sa mga baha. Paano nila malalaman ang problema ng mga tao? Saka nakakita ng mayor, pumupunta sa mga baha na bahaan. Ang pinapupunta nila ibang tao, tapos magbabasa sila sa report. Ganito yan, ganyan. O sige, padalahan yan. Hindi nila na-address yung isang bagay na dahilan kung bakit sila tumutong sa pwesto. Ganon din tayo mga Kristiyano. When we are receiving blessings, we are receiving yung mga binibigay ng Panginoon. Hindi natin nakikita yung talagang necessity at pangangailangan. Di ba, kung una mananalangin ka, Lord, bigyan mo ko ako ng negosyo. Pag pinagpala mo ako, Panginoon, magiging faithful ako sa church. Tutulungan ko ang church. Pero nung pinagpala ng Panginoon, nagkaroon ng mga kumpanya, anong gagawin? Pastor, hindi mo na ako makaka-attend kasi ang dami naming deadlines. Ang daming dapat maano, ganito, ganyan. Di ba? Simple, meron tayong membro, simple, nanalangin, Lord, bigyan mo po ako ng gift para may papasada ako, may pamuhay ko sa pamilya ko. Pag ginawa mo ito, Panginoon, pinapangako ko sa every Sunday nasa church ako. Lakas ng biyahe pag Sunday. Di ba? Pastor, naka-online naman ako eh. Dahil nagdadrive ako, napapanood ko kayo. You see? Huwag mong hintayin na ibalik ka ng Panginoon sa basic, dun sa wilderness. At sasabihin sa'yo ng Panginoon, arise and eat. Yung arise and eat is the time for you to contemplate. Panahon mo yun para tignan mo yung sarili mo at tignan mo yung Panginoon mo. At tignan mo yung sitwasyon mo sa harapan ng iyong Panginoon. Ngayon pa lang, tignan mo na yung sarili mo. Lumuhod ka sa Panginoon, tignan mo, Panginoon, nasaan po ba ako sa iyong harapan? Baka mamaya katulad tayo ng Israel, nung pinagpala, tumalikod sa kanilang Panginoon at kinailangan ng isang Elijah. Ang problema nung pinakita kay Elijah yung kapangyarihan, tumalikod din yung Elijah, tumakbo at natakot. So ano yung sabihin mga kapatid? Yung una kaninang umaga, pagsalangsang at pagsaway. Hindi ko rin alam na itong pangalawang mensahe natin ay pagsalangsang at pagsaway.
Nung una, ang tingin ko dito dapat, ito ay maging comfort ng bawat isa. Arise and eat, sabi ng Panginoon, kumain ka muna at magpahinga ka. Kumain ka muna at magpahinga ka. Dahil ang lalakayin mo ay mabigat. Pero naging pagsalansan din pala. At ang sinasabi ng Panginoon sa atin, kung ikaw ay napapagod na sa ministry sa gawain, sa buhay mo bilang tao, mamahinga ka muna sa pagsabihin ng iyong Panginoon. Go to your wilderness and contemplate. Look at yourself and look at your God. Nasaan na ba ako sa aking aking Panginoon? Gano'n na ba talaga kalakas o katibay ang aking pananampalataya? At bakit dito sa pinagdadaanan ko? Ako nung pinadaan ako ng Panginoon, sabi ko nga sa inyo, nung ang asawa ko mamatay sa aking hanapan, ginawa ko lahat ng pwede kong gawin. Kahit sinabi na ng doktor, stop CPR, patay lang po yung asawa ko, wala na po siya sa atin, wala na po tayo magagawa. Alam niyo ba, simula sa kwarto niya, kahit hinihila na siya papunta doon sa morgue, CPR ko pa rin ang asawa ko. Expecting na baka sakali galawin o hipuin ng Panginoon. Pero it didn't happen. Pero I did not stop. Kaya nga sabi ko sa asawa ko nung nasa morgue na siya, Mami, hindi kita sinukuha ng sarili. I know my God. Alam ko sa langit siya pupunta. Alam ko mas maganda ang place niya dun sa heaven right now. Pero may bahagi sa aking pagkatao na kailangan kong gawin lahat hanggang sa huli. Sa buhay natin bilang mga Kristiyano, kaya ba natin sabihin, Lord, thank you sa mga pagsubok? Kasi ako nung asawa ko, nakita ko, sinabi ng gano'n, sabi ko, Lord, thank you for the 10 years. Hindi ko makakalimutan yung salita. Why? Kasi yung 10 years na yun, bonus na ng Panginoon sa kanya yun. At yun yung binigay sa akin, time ng Panginoon para patunayan sa kanya yung pagmamahal ko at yung pagkaling ako sa kanya. Hindi ako napagod. Pagbubuhat, pagpapagamot, hindi ko siya sinukuha hanggang sa uli. Tingin ko, that is the kind of dedication and love that God wants us to give Him. Hindi mo susukuhan ang gawain ng Panginoon. Hindi mo susukuhan ang Christianismo hanggang sa uli. Even doon sa instance na walang-wala na talaga. Darating ang panahon, susubukin ang bawat isa sa atin. Darating ang panahon, ang mga pananampalataya natin dadaan sa apoy. Tandaan ang sabi ng Bible, everything that we do in Christ, dadaan yan sa apoy. At ang masusunod, ayan, yung mga ipa, yung mga kalabi, ang goal, ang mananatili, ang bilang. Now, question is, yung pananampalataya natin, yung pananampalataya natin bilang mga Kristiyano, ginto ba tayo sa harapan ng Panginoon? O mga iba? Pag dumada tayo sa pagsubok, dumada ba sa kinang natin o nasusunod tayo ng ginito? Elijah, the most powerful prophet, kayang tumawag ng ulan, kayang tumawag ng apoy mula sa langit. And yet, he was broken down. Bumagsak siya. Dumaba si Elijah. And yet, sa kanya pagkakala pa, ibinawan siya ng Panginoon at ibinalik siya doon sa lugar kung saan siya dapat. Ikaw, pag dumaan tayo sa ating mga pagsubok, tingnan natin kung tayo ay mga ginto, will we end up doon sa Christianity o babalik tayo sa mundo? Ang mananatili, yun ang mga anak ng Diyos. Yun ang mga ginto. Okay? So sana po may natutunan tayo dito sa ating Old Testament chapter and verse. Ako na rin? Mabira, ganun pala dito. One man show. Okay. So tayo po magsitayong lahat. Pagit natin ang ating mga tayo, wala natin ang ating mga ulo. Hayaan niyo akong hamunin ang bawat isa ngayon. Kung sino naman sa atin dito ay dumadaan sa mga pagsubok, na tila ba lampas na sa kakayahan natin bilang tao.
Kung meron sa atin dito na dumadanas sa mga pagsisikip sa kanilang mga pananampalataya, ito yung oras na iluhod natin yan sa Panginoon. Kung meron mang dito na sa tagal niya sa pagiging Kristiyano ay tila stagnant ang kanyang pananampalataya, tila stagnant ang kanyang pagiging Kristiyano, na parang walang nararating o hindi umuusad sa Kristyanismo, ilapit mo yan sa Panginoon. Isuko. Dahil hindi tayo makakahakbang kung hindi natin gagawin ang unang bagay na dapat natin gawin. Ang isuko natin yan sa ating Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon ang ating mga kahinaan, ibigay natin sa Panginoon ang ating mga hang-ups, ibigay natin sa Panginoon ang mga kabigatan, at kung meron tayong mga gusto mating o matango sa ministry, ibigay natin sa Panginoon. Sapagkat tayo bilang tao, hindi natin kakayanin ang mga bagay. Tayo po manalangin. Ang maraming banal ng Diyos na papakailin sila, Panginoon sa oras dito. Kami po ay malapit sa lugar ng iyong biyaya. Patawagin po kami, Panginoon, kung kami man po ay kasala sa harapan. Lantad na ito ay tago. Ipapatawag dito sa amin. Panginoon, dalawang ko rin kung kami man ay mga layo sa aming mga dandanin. Ngunit hindi namin nakikita ang aming mga sarili nakarapat-dapat sa mga gawin. Panginoon, patawagin mo kami sa aming pagtulog. Dalangin ko, Panginoon, sa gabi ko, sa hapon ito. Kumilos ka sa aking buhay at gamitin mo ako, Panginoon, para sa iyong kaluluwa. Dinadalangin ko, Panginoon, ang mga tao ito sa nagsusulong ay ang sarili sa iyo. Nagbibigay ng kanilang dedication, nagbibigay ng kanilang mga pangako, nagbibigay ng kanilang mga hamali, kahit ito, Panginoon, ay lampas sa kanilang kakayahan bilang mga tao. Dalangin ko, Panginoon, na pagpalain sila at ingatan mo sila. At gawin mo silang karapat-dapat, Panginoon, sa mga bukasyon at sa mga layunin na iyo po nilagay sa kanilang mga tandaan. O Diyos, matagal na aming mga Kristiyano, matagal na kami sa pananampalataya. Ngunit, Panginoon, wala pa rin kami ganap sa lugar ng Kristyanismo. Panginoon, dalangin namin ang iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ang pagkilos at paggabay ng banal na Espiritu sa bawat isa. Bigyan mo ng kapangyarihan, Panginoon, ang aming mga salita. Bigyan mo ng kapangyarihan, Panginoon, ang aming mga gawa. Bigyan mo ng kapangyarihan, Panginoon, ang aming mga layunin para sa iyong paglalagay. O Diyos, maawa ka po sa amin. Kami bilang tao ay hindi makakalala nito sa ibalik sa pamamagitan mo, Panginoon. Malalampasan namin at mapagtatagumpayan namin ang lahat ng mga bagay ito. Maraming salamat po. Ang lahat po ng papuri o sa salamat ay binibigay po namin lang sa inyo sa dakilang pangalan po ng aming Panginoon at kapagkita sa Kristo Jesus. Amen.